Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Ano ang ibig sabihin ng namatay na tayo kay Kristo? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Romans chapter 6 verse 6 to 8. Ang sabi po ay, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is, for that, for he that is dead is freed from sin. Now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Um, ang topic po ngayong araw is dying with Christ. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Um, Madalas nating naririnig na bilang mananampalataya, tayo ay dapat mamatay sa ating dating pagkatao at mamuhay kay Kristo. Pero paano nga ba natin to? Paano nga ba ito nagaganap sa ating pang-araw-araw na buhay? Ito ay nangangahulugan na ang ating lumang pagkatao, ang makasalanang buhay natin noon, ay pinatay na kasama ni Kristo. Hindi ito simpleng pagbabago ng ugali o pag-aayos ng ating sarili, kundi isang ganap na pagsuko ng ating buhay sa Kanya, tulad ng pagkabuhay na magmuli ni Kristo. Tayo rin ay binuhay sa isang bagong buhay upang mamuhay para sa Kanya. Ang first teaching is, dying with Christ means dying to the old self. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 3, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Ang ating sarili, yung buhay natin na puno ng kasalanan, pagmamataas at mga mundong pagnanasa ay dapat nang mamatay. Hindi na tayo dapat namumuhay ayon sa ating sariling kagustuhan, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang second teaching is, dying with Christ means crucifying our sins. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 24, who his own self bare our sins in his own body on that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Ang pagiging patay kay Kristo ay nangangahulugan ng pagpapako sa ating mga kasalanan sa krus. Hindi natin ito magagawa sa sarili nating lakas, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin nito, hindi na dapat nating hayaang maghari ang kasalanan sa ating buhay. Ang last teaching is, dying with Christ means daily surrender. Ang pagsunod kay Kristo ay isang pang-araw-araw na desisyon. Hindi lang ito isang beses na commitment, kundi isang patuloy na pagsuko ng ating buhay sa Kanya. Ang sabi nga sa Luke chapter 9 verse 23 to 24, and he said to them, if any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me. Yun lamang po.